Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At Eto na mga kaibigan, umepal na naman si Junior. Nandun sa Davao, nag-o-opening ng Bukana Bridge. No? Kadugtong ito ng Davao Coastal Road. Pakinggan natin ang mga kaipalang sinasabi niya. ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations, at we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Yun, parang reporter ang dating kumpleto sa kodigo para may masabi. Yun. Ganito yung nakakatawa. Pag maganda yung proyekto, nagkukumahog mag-opening. No? Tapos, aangkinin na para bang proyekto niya yon, na inisyatibo niya yon, na pera niya yon. Pero, pag pumalpak ang project, tulad ng mga flood control, sisi agad sa Duterte administration. No? Walang accountability. Pero, kukunin niya yung accountability pag maganda yung proyekto. Sasabihin agad, ito ang mga ginagawa ng anyong gobyerno. Nagtatrabaho po tayo para sa kinabukasan ng ating bayan. Pero pag pumalpak, nandun, nagsosona, sasabihin, mahiya naman tayo. No? Kumusta na yung flood control? Di ba sinabi mo, kung saan ituturo ng ebidensya, doon kayo. Inililiko mo yung ebidensya di ba? Nakaturo sa inyo No? Bagong report lang ng PCIJ, no? Philippine Investigative Journalism of the Philippines, no? PCIJ. Ang report, may bagong pork barrel, yung tinatawag na allocables and non-allocables. Si pinsan mo, si Romualdez, at yung anak mong si Charis, 1 trilyon yung allocables. 1 trilyon. Sila yung nag-uusap saan nila ilalagay yung mga proyekto. Kakapal na mukha. Pinaimbestigahan mo ba? Kaya mo ba ipakulong yung anak mo? Siyempre hindi. Yun yung problema. Ngayon, tingnan mo yung opening mo dyan sa Davao. Walang taong pumunta. Dahil yung mga Davaoenyo, banas na sa'yo. Banas na banas. Yung kandidato mo nga pagka-mayor. Ilang boto lang yun? 70,000? Samantalang yung kay Digong, 500,000. Sampal yun sa bumumukha mo. Hindi ka na sana pumunta sa Davao. Bobo.